Mayong buntag ninyong tanan. Atong ipadayon mga kaigsunan kining atong pagtuon sa churches in the New Testament, ang part number 2 sa the church in Ephesus. Nagpadayon tagtuon sa simbahan sa Ephesus, unya ato na ning naisgutan mga igsoon last Sunday. And I hope nga nag-review mo. It was posted already. I hope nga nag-review mo mga igsoon unsay nahitabo sa kanang primero nga bahin ani. Atong ipadayon mga igsoon ang the circumstances ug naa ta sa number 4. Okay, sa di pa ta mo padayon magmarog sa ta mga kaigsunan, magpray ta. Let's pray. Heavenly Father, we thank you Lord for this morning. Thank you for giving us another opportunity to learn the lesson regarding the church in Ephesus. I pray, Lord, that you will bless each and everyone's heart today. Please prepare it, O Lord, and let your people also be willing to learn the lesson that we need to learn, O God, so that as we serve you in your church here in Lighthouse Bible Baptist Church, we can do the right thing and we will not waste our time. We need to go and preach the gospel to every creature, and that is so basic, Lord, for a Christian to do. But wala gyud gihapon na himo sa tanan nga mga Kristohanon. So please allow each and every one, O God, to learn your ways, your principle, and through the church in Ephesus, we could learn something, dear God, that we could use sa among pagpangalagad nimo. And please use me, empower me this morning. And this is for your glory, O God, we pray. In Jesus' name, amen. All right, you may take your seat. So, ang number 4, ani mga igsoon, sumpay sa ato ni aging Domingo. Number 4, Paul went door to door telling people about Christ. So, in Acts chapter 20, verses 20 to 21, atong basahon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. The Bible says, "And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house." Now, ang mga preacher, mga igsoon, nga nagtuman sa Ginoo, di gyud na mo pugong. Di mo pugong, bisan pa og kanang badlong na siya, bisan pa og kanang sakit paminahon mga kaigsunan, di gyud na angay pugngan gyud. Mao na when time come nga ikaw pilion sa Ginoo para mahimong preacher sa pulong sa Dios, ayaw gyud tuguti mga kaigsuonan nga magbase ka sa emosyon. Ayaw sad gamita ang pulong sa Ginoo para mo pasakit kag tao. Amen. Just preach the word the way it is. Preach according to the will of God, according to the word of God. Dili nimo i-change, dili nimo gamiton para ilaban nimo, ipalaban nimo sa tao nga imuhang suod banon or sa imong kaugalingon. Just preach the word. Mo nang gibuhat ni Apostol Paul mga igsoon sa Ephesus, ningon siya, wa jud koy gipugngan kung unsay mapuslanon para ninyo. Well, kung muhisgot ta og mapuslanon, dili tanan kana lang maayo ra paminahon, maayo dawaton, ingon na ba murag something nice to hear. Dili ingon na mga igsoon. Kay kung ang usa ka tawo, wa gyud mo badlong ana niya, wa may perfect. Are you listening? So kung ang tawo wala gyud mo badlong ana niya, nagtuo siya sakto ra gyud siya. Hantod nga moabot ang panahon nga masungko na siya dito sa unahan, wa nay kalihukan lain, mo resulta na ang iyang mga mistakes. Unya na ang magyunay result. Everything that we do, mo resulta gyud na sa sunod nga mga adlaw nga moabot. Do you agree with that? What we saw, one day, we will see. Mo reap gyud ta ana. Di ba? Kaya naato man tang every day naagyud tay gitanom. Naatay gitanom mga kaigsunan. Mao na nga kung imo nang gibuhat karon, naanay resulta unya. Usahay gani mo resulta dayon. Di ba? So, ayaw hunauna ang mga igsoon nga ang umaabot
kanang dili siya moabot, mura ba kanang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi karon ra. Ako maluoy ko sa tao, mga igsoon, that you are living your life in a daily basis without thinking that there is future nga moabot. Mura ba gihurot na nimo diha kanang adlaw nga wa kay preparasyon para sa sunod nga adlaw. Kung imong paminawon ang pulong sa Ginoo, puros pagpangandam. Pagpangandam sa iyang pagbalik, pagpangandam sa pagwali sa pulong sa Ginoo para sa mga tao nga nanginahanglan kay ang ilang kalag is going to hell. And we need to prevent that to happen. Gihimo na ni Christ, mga igsoon, gidaog na niya ang gubat dito sa cross. Unya gihatag niya nato ang mensahe nga dapat i-share nato ngadto sa mga tao, and don't keep back. Ayog pugni. Amen? Now, if you're going to ask yourself, pila naman ang imong naingnan gyud intentionally? Kanang imong yung gi-intend gyud nimo ba nga ako ni siyang iwin sa Ginoo? Because a lot of times nahitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon, nakashare ta accidentally. Nagian lang ba? Pero kanang tao nga intentional gyud imong gi-pray, imuha gyud na siyang gihatod sa Ginoo sa pagampo, unya nagtuon jud ka para ana niya, unya gipangayo gyud nimo ang wisdom sa Ginoo para gamiton ka nga i-share ang pulong sa Dios. Anang tawhana, nahitabo na bana sa imong kinabuhi? If nahitabo na sa imong kinabuhi, dapat wa jud kay pugngan. Igsoon, kung ang Bible na madlong, ibadlong jud. Kay daghan kay mga tao nga wa na kaybaw ang ilang kinabuhi, giusik-usikan na. Hinumdumi matagtak na sa atong kinabuhi, iya na sa Ginoo. Pero tanawa, pilaray para sa Ginoo nimong gitrabaho. Iya man ni tanan. Mawita na ang goal nato, mga igsoon, that every day open ang church. Every day naay preacher nga magwali, mga igsoon, nga maminaw sa pulong sa Ginoo, do dili ka everyday na adiri. Ang atong yung isiguro nga tanan naa inig Sunday. Pero kanindot naman lang nga naay mga men nga mubarog, mga igsoon, sa atong mga extension churches, naay mga men nga magbarog everyday naa ang pulong sa Ginoo nahatag. Kay ang mga men nato libre kaayo. Amen? Puros mga active sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na ang gikanta, mga igsoon, ang mga mother mo ingnan, ang mga children mo ingnan, kay sila mo dili libre. Tuwa di ay nagwali di ang mga men. Ninduta na, no? Pero sa realidad, mga igsoon, if you're going to visit churches, mas available man ang mga women. Ang una mahulma sa simbahan, grupo sa kababayanan. Grupo nila ni Lydia. Di ba? Ang una makakaton o giving, ang mga babay. Ngano ka ni? Pero dili tanan hinoon. Kaya naman sa uban, ang lalaki mo'y nakauna. Pero majority, what we are talking about, mas dali ang babay makasurrender sa ilang kinabuhi sa Ginoo. Pero mga kaigsuonan, kung ato ng tugutan, dako kaayog chance nga ang yawa makadaog kay ang mga babay wa man gisugo para sa pagwali sa mga iglesia. So mahimong weak ang church kung walay muwali. Mao na nga atong ipabarog ning atong authority, mga igsoon, as men. Diha pa lang sa inyong balay. Sugdi, mga kaigsunan. Do not let the woman drive the family. Mga bana, dapat ikaw yung mo drive jud. Lead them through the leading of the Holy Spirit and through the Word of God, mga kaigsunan, mo lead jud ka. Dili pasabot nga mo lead, ako'y lead kay ako'y bana. Unya, wa jud kay pulong sa Ginoo gihatag sa imong pamilya. Asa man nimo siya gilid? Asa nimo gilid ang imong pamilya? Sa imong gusto? Well, asa man na padong imong gusto?
Kung dili na way sa Ginoo sa kadautan na. Because whether you like it or not, sa kadaghan mga kaigsunan nga mapwede mahimong resulta, duha ra gyud na. Kadautan o kaayuhan. Ato na isumat total ba? Kadautan o kaayuhan. Maura gyud na padulngan. So, kung ang Ginoo imong gisunod, kaayuhan gyud na. Pero kung ang atong kaugalingong instinct ang atong gituman, mga kaigsunan, kanang what seems right, okay mo, natag-asa na padong, nagsulti na mga Book of Proverbs na, distraction. O ganun, daghan man mga kita, ana, because it seems right. It sounds right, it feels right, pero it seems right. Di siya right. Mga igsoon. So asa man na siya nagsugod tungod kay dili manggod nato ihatag tanan kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. In your personal reading, kung gibadlong ka mga kaigsunan, take note of that. Highlight it and tell yourself, tanawa, gibadlong na ka sa Ginoo. Ikaw mismo, walihi imong kaugalingon. Kay naa diha nagsugod mga kaigsunan nga mamili ratag unsay atong basahon kanang mulaban sa atong gusto ba. Well, dili si Apostle Paul mga igsoon. Dapat di ka mulaban nimo kay kontra man na nimo. Amen. In verse number 21, Ingos Bible mga kaigsunan, testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Unya, mo manay usa sa pinakalisod kanang repentance. Nay uban na, sorry, why repentance? Mo na daghan mga tao nagtuo nga luwas sila kay nag-sinner's prayer. Sultian ta mo, sinner's prayer cannot save you without repentance. Pero bisan wa pa ka nag-sinner's prayer mga kaigsunan, in your heart, nakasabot ka nga si Kristo mao'y naghatag siyang kinabuhi para luwason ang imong kalag. Unya, ikaw naminaw ka mga kaigsunan, and deep inside you, you believe that Jesus will save you. And you accepted Him silently. You will be saved. Amen? Ang kanang sinner's prayer, gigamit na nato mga igsoon para mugayad ta. But that is not the way nga ma-save ang usa ka tawo. Kaya ang salvation, mga kaigsunan, kaluoy kung ang usa ka tawo nagbasa raman, nagbasa na nag-realize siya, niya wa may nag-guide niya sinner's prayer, di siya maluwas. Kadaghan ay tabo mga igsoon nga nakadungog ang usa ka tawo sa wali. Unya pagkahuman nakuan siya kanang na convicted siya. Unya pagkahuman didto na siya nagampo nga siya na lang usa. Yan, idawat siya sa Ginoo, Lord, nituo ko, na-convicted ko sa akong nadunggan, makasasala ko. Nanginahanglan ko sa imong kapasayloan. O invalid na. Diba? So, dili na to kuan mga igsoon nga, idugmatic yun na to ba nga, kung di ka mo sabat, di ka maluwas. Diba? Kaya na ba mga tao nga mag-ampo, dili isulti ba? Pero gibuhat na nato, gipractice na nato mga kaigsunan para magiyahan siya. Maybe at that particular time nga giguide na nimo siya, wala gyud siya nakadawat sa Ginoo tinuod. Pero usa ka adlaw siyang kinabuhi, nakarealize siya mga kaigsunan, nakadawat ba gyud ka kuno? O ni dawat siya. Ako ni dawat makugbalik, ako ra usa ni forward ko sa usa ka preaching mga kaigsunan nga akong nadunggan. Ni forward ko pagluhod na ko sa atubangan, gidawat na ko ang Ginoo. Mo na kung pakunta na ko, unsa bigyo ka pitsahan na luwas? Hindi na ko kahibaw. Basta ang akong bana-bana, mga 18 anyos ko. Naluwas. Mo na kamo, nga naay nag-disciple ninyo, bulahan mo. Kay naay mag-remind ninyo, naay nagsigi og tudlo ninyo, murag ma-recall nimo mga kaigsunan kung kanus ka naka-accept sa salvation because ang pagkatao nimo sa espirituhanon importante sad na siya nga hinumduman.
More than sa paghinumdum sa imuhang pagkatao aning unura. Di ba? Kaya ang pagpakatao sa unod man ang resulta, unya kana nga unod mga kaigsunan, makasasala na, pasabot kung mamatay na, impierno na. Pero ang pagpakatao sa imong espiritu man, o kana nga pagpakatao sa espiritu, when you die, you will go to heaven. So asa may nindot anak ang pagpakatao? Ang permero o ang ikaduha? So deserving ka ayo nga mag-celebrate kag birthday anak. Pero saon man nga maglisod man tag hinumdum kano sa gyud ka unya definite man kay taan ang pagkatao sa unod God. Amen. So ang katahan natong happy birthday ang kana gyud atong natawhan gyud kung kano sa tag giutong sa atong inahan. Amen. Pero ikaw mismo hinumdumi mga kaigsunan kung tinuod ba gyud kang nahimugso na diha sa Dios. Amen. Kay importante gyud kay na. Then if you are truly saved, you must become a part of the church to go door to door. Amen. Kung atong buhaton mga kaigsunan, door to door, heart to heart. You need to tell people from the heart to his heart. Are you listening? Amen. So, dili kay kani ako ni door to door. Literal pwede man na. Pero ay jud expect nga tanan mo dawat nimo. Pero ang gibuhat ni Apostol Paul diri, nag-door to door gyud siya. Nagwali sa pulong sa Ginoo. So kung imo hunaon mga kaigsunan, libre ba siya? Dili. Nganong libre man siya? Kung siya trabaho. Kamo, libre mo di. Di mo munugan. Nganong di man mo libre? Kaya naaman mo yung trabaho. O tanawa, unsa din ang trabaho? Kauban o kaaway? Muna na ron. If you embrace mga kaigsunan sa mga pamaagi nga way kalabutan sa pagserbisyo sa Ginoo, gilabanan nimo kung unsa toy matawag nimong kaaway kay ang kana mo pugong nato sa pagpangalagad, kaaway gyud na. Kaaway gyud na. Ngano man? Makuan man, mapakgang man ang pagpanalangin sa Ginoo nimo. Mabito na ang pagpaduol o pagpangalagad sa Ginoo, it requires faith. Pagtuog yun. Pagtuog at tinuod, mga isuon. Nga di ka mahadlok, bahalag gutman, Lord, bahalag makulbag kaldero. Ang imong giingon, mga lagad ko. Pero unsa may gikuptan sa mga Kristohanon karon majority, kapaniguruhan sa panudlanan. Hindi na sila mo amen. Kani ba, para makasabot mo ba, maigo kanita, maunay panahon, isinggit og amen. Madunlan man. Tinuod ba na majority of the believers? Murag kalibutan gihapon ba nga ang concern ang panudlanan. Nga mura na kag mamatay kung wa nay sud ang panudlanan. Where is faith? Ang faith mga kaigsunan bisag naa nakas katapusan nga sa supply nimo. We can learn from scriptures mga igsoon that God can supply your need. If you are going to submit to the will of God. Na ang provision ay. Amen? So, nganong mapugnan man ang panalangin? Tunod kay kita mismo, nagpugong-pugong ta. Dili lang kay ang pagwali, pwede mapugnan. Kundi ang pagtumansad, pwede san mapugnan. Muna ay jupugi mga igsoon. Number 5. Let's go to number 5. 12 former disciples of John the Baptist may have been some of the original members of the church. So doon ay 12 na specify yun ni sila mga kaigsunan nga 12 nga nahimong disciple ni John the Baptist. Now there's nothing wrong with the teaching of John. Kaya ang trabaho ni John is to prepare the people for the Lord.
Andamon ang mga tao ba? So, samtang giandam ni John the Baptist, wala pa to sila gyud nakadawat totally sa salvation. Pero, it will be easier for them to accept the Savior because na-prepare naman sila. Maunay blessing mga igsoon sa katong mga na-disciple ni John. Compare atong mga tao nga wala jud kadungog, kabantay mo karon panahon, wala may John the Baptist ron. Pero daghan mga Sunday school teacher. Amen? Daghan mga teacher nga nagadtos mga kabaranggayan, unya nagtudlo sa mga bata dito, bisan tuod pakatakanta lang na, unya tudlo sa scripture, na-prepare na sila. Posible nga wala na sila naluwas anang panahon na, pero naagi hapon pod na ay maluwas ana, pero majority wala naluwas, pero sa dihang nakadungog sila at the right age, sayo na lang nila, hala, katumaning ako nadunggan pagka katungkuan, panahon nga nag-Sunday school me. Amen? So, ang mga Sunday school teacher, usa mo nga nahimong forerunner sa atong Ginoong Hesukristo, sa kasing-kasing sa mga kabataan. Kay kaning bata, di pa man na sila kasabot nga, dawaton si Kristo maluwas, di man tanan makasabot ana, gawas na lang kung kanang membro na gyud ang mga ginikanan, kay gisigihan jud nagtudlo ang mga bata, kay make sure gyud na nato, kay magtubo na sila, nga naa sila sa simbahan, nagtuo silang luwas sila. Mo na imo gyud na sulwiningon gyud na nimo, kani si Ada, dapat sulwiningon gyud ni. Klaruhon gyud ni, kani ato mga Sunday school kids, kani ato mga anak sa mga member ba? Kay usahay kita pod mura ra ta og kanang nagtuo ta kay nagsige na nagsimbagod. Kung walay mutino gyud ana mga kaigsunan. Di gyud na. Basi nagtuo ra na nga luwas ba? Amen. Basig na prepare lang na ba, pero wa gyud sila nakadawat gyud. Now in Acts chapter 19. Acts chapter 19, 1 to 7. 19, 1 to 7. The Bible says, and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. So disciples na sila ha, pero kang kinsa man nga mga disciple. Sometimes, sa dihang nagtudlo ta sa pulong sa Ginoo, napo sila idea sa Bible, mo conclude dayon ta luwas ni. Kay kamauman manudlo man, musabat man. Kamauman sad naman sa bersikulo pod. Ayaw jud mong kumpiyansa mga igsoon. Kay base na prepare lang na. Pero wa gyud na kadawat gyud. Tanawa sa gibuhat ni Apostle Paul. And he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Kaklaro. Nanudlo na sa pulong sa Ginoo, naanay idea kabahin sa pulong sa Ginoo, pero wa kahibaw unsay Holy Ghost. Then in verse number 3, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Unto John's baptism. Na-prepare lang. Muna nakadindot ni Apostle Paul. Dili siya mo, agree dayon nimo nga, ako Christian masag ko. O mo ba? Brad, di ay ta. Imo na yun, gidawat dayon nimo. Kayo sa susiha sa mga kaigsunan. Kay basin dili na siya luwas tinuod. So unto John's baptism, siya na baptizan. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is on Christ Jesus. So it was not really John that gave salvation. O sige buhat ni John, giprepara sila para sa muabutay nga mao si Jesucristo. So meaning, kato iya mga na-disciple, kato nabaptizan niya, nga wala pa naghatag si Christ sa iyang kinabuhi, wala pa naluwas. Alright? Verse number 5. When they heard this,
They were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Ngano nabaptizan man sila? Tanawa sa verse number 6. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost come on them, and they spake with tongues and prophesied. Mo na klarong luwas. Naka-speak in tongues na, mga igsoon. Don't you know that when you preach the Word of God, this is speaking in tongues? The tongues of the Lord. The Word of the Lord. And they prophesied. Don't you know that the Bible, mauni mo prophesy, mga igsoon, sa mga umaabot nga mahitabo sa atong kinabuhi? Di adiri. Muna, ang kanang luwas, muna na siya authorized nga makatudlo sa pulong sa Ginoo. Kaysa dihang nidawat ka sa Dios sa atong panahon karon, sa New Testament age, church age. Sa dihang nidawat ka sa Ginoo, you are already ordained, you are chosen and ordained to go and teach people. Nga naman, nabilong na ka sa priesthood, royal priesthood. Ang entry nimo when you accept the Lord Jesus Christ and you got baptized. You are committed to the Lord to serve Him. Amen? Do ang baptism, di yun na siya part sa salvation. Dapat kasabot na? So katong baptism ni John, dili to siya kanang valid, mga igsoon, para sa pagpangalagad sa Ginoo, para mahimo kang part sa local church. But the baptism in the name of the Lord Jesus Christ. So ang baptism nga sakto yun in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Mauna siya. So the Bible sometimes will use the word baptized in the name of the Lord or kaning spirit baptism, daghan magong klase baptism ang Bible. So you need to understand kay pwede magkama saag ani o tanawa, gibautismohan usa, una sila na kadawat sa Holy Spirit. Di na pwede. Daghan kay kang usbon sa Bible, mga igsoon. Kay ang pagdawat kang Kristo, mao ang pagkomitar sa imong kinabuhi sa Ginoo. Bisan pagwa ka na bautismohi, malangit ka gihapon. Paminawa, nidawat ka sa Ginoo, naluwas ka. O karon, wa ka nakapabaptize kay na ospital man ka. Di ba? Naama ka sa kuan, nakadextrose ka, unya kanang critical ka. Unya wa na gyud ka na hawa sa ospital, namatay ka. Wa ka nakapabaptize. Luwas to dili. Luwas kay way labot ang baptism sa kaluwasan. Ang pagkumitan sa imong kinabuhi sa Ginoo, ang pag-accept nimo kang Jesus Christ. Pero ngano magpabaptize man ta? Because if you are truly the Son of God, kung luwas na ka, you need to commit your life to the service of the Lord. Amen. Ilatag nimo imong kinabuhi diha sa Ginoo, gamita ko Lord. Mao na magpabaptize ka. Amen. Para mahimo kang part sa body. Kay bisan pag unsaon nimo pagpangalagad, dili ka part sa body, mga kaigsoon, nagkuyog-kuyog ra ka. Pwede ka di ka feel sa unsay na feel sa body. Di ba? Lipay kay ka. Unsa may feeling sa kwintas? Usay malangkat, malagpot maginina kay wa na kiat na kay istanan, wa na kay baw na nalagpot na imong kwintas. Dili siya part sa body ba? Pero ang tibuok nga part sa body, kung unsay bation, mga igsoon sa imong part sa body, ang tibuok body, ma-enjoy maka-experience. Amen? So, mo na siya, matinuod yun na nga, malipay ka, kay naay nalipay. Mag-uol ka, kay naay nag-uol. You are part of the body. Amen? So, mo na kinanglan bautismohan, yun, mo na nag-isgot diri, gibautismohan og balik sila, ready to serve na. Mga igsoon. In verse number 7, and all the men were about 12. Ninduta, kay ang sa panahon ni Christ magod, ang ni matter men man.
men. May uban na isgutan like Lydia, Mary Magdalene, naisgutan ba? Nagi mga babae gyud nga kanang nakitaan jud pagtuo ba? Nga kuan. Pero ang mga men mao magoy kuan gyud mao joy bearer sa kanang word of God ba nga wali gyud ta. Muna mga men palihog. Be men enough to stand and preach the word of God. Muna importante kayo. Kaning number 6 mga igsoon, tudluan ta ani nga dapat kamauta mangita og lugar mga igsoon nga makawali gyud ta sa pulong sa Ginoo. Dili kay muadto ta ang mga lugar nga di kay ta hapit katingog. Daghan baya ang mga Kristohanon most of their time tuwa sila sa lugar nga di sila ka wali sa pulong sa Ginoo. Ang number 6 mga igsoon, the first meeting place was at the lecture hall of Tyrannus. The school of Tyrannus. So the school of Tyrannus reminds us of Paul's adaptability and commitment to sharing the gospel. It encourages us to seek unconditional places to share God's truth. Nakaibaw man ta nga ang simbahan diri gyud magwali ta sa pulong sa Ginoo. But there are places mga kaigsunan nga unconditional. Muna nay mga moadto og merkado magwali, nay moadto og bisag asa magwali sa eskwelahan, magwali sila. But let us make sure mga igsoon nga malumluman na nato. Lahi man ang gibuhat ni Apostle Paul, niadto siya sa School of Tyrannus, wala niya biyai. Ni-stay siya dito for 2 years. 2 years. Unsay gibuhat niya? Gimix niya mga kaigsunan ang preaching o ang iyang tent making. Lisod magkayo ni 2 years. Asa may imong source mga igsoon? Mabito na nga ang free ragyod mga igsoon. Kato ragyod in taon nga kamao mang negosyo. Kamao man kay sikay. Mao na si Apostle Paul, bisag asa nimo ilabay. Mabuhi mga kaigsuonan. Bisan pag di suportaran sa mga churches. Si Apostle Paul mabuhi kay negosyante man siya. Mao na daghan kayo nga mga trabahante ni surrender sa buluhaton sa Ginoo, ni resign sila sa ilang trabaho, nangalagad sa Ginoo, unya kanang balaan kayo, mura na og kanang mawala siya sa kabubuton sa Ginoo, ka bisan na lang mamaligya sa ginamos, di kay mawa atong pagtuo ana. Well, you need to choose what can be nga mahimo, pwede siya mahimong tent making. Kay daghan kaayo nga madunggan nato mga kaigsunan na tent making na nupi. Nag-tent making ng isda. Nag-tent making na trabaho. Di man na tent making. Surviving man na. Kaya mo sa tent making, dili ka langkaton palayo sa imong buluhaton. Mura na pwede magamit na to for tent making. Kanabang, kung asa ka gisugo sa Ginoo, tuwa na siya padung ang kanang source sa imong income. Ay, paano kasabot ha? Kanabang, to make it kanang clearer, ang imong ministry, mao'y imong resources. Ang imong resources, mao'y imong ministry. That is tent making. Nga samtang nagalagad kas Ginoo, pwede sa kamukita. Of course, wala ni mo gibaligya ang mensahe. Libre man ang pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Pero ang gigamit ni mga resources ba, wala siya nag-require og another time para imong tagaag panahon, unya napalayo na ka sa imong ministry. Di ba? Dapat ang tent making, dili mo pakgang sa imong panahon sa pagpangalagad. So, unsa man pwede himuong tent making? Atong isgutan una kaning mga realty. Palit kag yuta, tukuran nimo og apartment, imo ba nagbantayan? Di ba? Laban lang na sa ulo kung naay mangguba diha.
Pero imong insured, palit kag yuta, imong paabangan, bantayan ba na nimo? Mamalit kag yuta ba? For lease. Kadaghan diha. Unya kay usar man sad kay yuta imong gipalit, unya for lease unya kabantay man ang for lease, pila na katuig ng labay for lease gyapon. Hindi ka dili mabuhi mi ani pastor kay wag yun niabang. Okay, usar man sad kay yuta. Kana mga tao nga nisud ingon ana nga negosyo, pretend naghanang yuta ana gipampalit. Nagkatag-katag sa tibuok Pilipinas mga igsoon. Ang uban na mga insik, pangutan na guna, kanang na mga for lease di, asa man tagian ito sa Manila. Daghan mi ng pangutanaan. Asa man tagian ni, kay among istoryahon personal ba, ay wa man diri. Asa man to, amang Manila. Insik may tagian ni. Ang tanawa. Wala diha, pero na siya, negosyo diha, diri. Di ba? But it requires how much money? Tagpila man ang piece of property. In this location. Diri sa Kasadya, 60,000 per square meter. Dito karang Kinalumsan, nanas mga 40,000 per square meter. 40 to 50. Pilay kaya nimo paliton. Yan ay mga suok-suok nga mga kuan. Lisod man sa nimo negosyoon. Di ba? Lisod kaya negosyon. For lease ni mo niya, to suok kay istanan. Isa may muabang, para unsaon na nila. Mauna lisod kayo. Mauna, mag-give up na lang. Mauna, gipas doon. Lisod kayo. Ngita na natag trabaho. Kay tent making, mana, di lagi na tent making. Tanawa mga Kristohanon nga nas trabaho, nabay panahon. Kung ikaw, magpastor ka, unya manrabaho ka, at the same time, kung sa may panahon ni mo mga igsoon, maatiman ni mo ang mga katawan sa Ginoo. Di ba? Ngayon sila busy ang pulis. Wala mo busy pa sa pastor. Eh? Pagka-busy kay ang tanang membro, anytime manawag na sila, di man nimo pwede ingnon nga busy ko ron, Brad. Lugaran yun na nimo, basta manawag, unyag daghan kay manawag, magkadungan-dungan ba? Lisod kayo. Wala si Apostle Paul, ang gigamit niya mga kaigsunan, nag-tent making siya. For 2 years, nagstay siya diha. Nag-tent making siya. Literal mga igsoon na yan, tent making. Making tent. Making tent. So kumaon ni mga mot si Apostle Paul. So karon naidaghan mga tent making, kita nag-guidean gyud ta diri unsa nga klase nga tent making. Salamat ta mga kaigsunan, ang pinakanindot nga available karon networking. Daghang kay di ganahan ana, pareha sa salvation ba? Ginatamay, kaludan, ay, di ko na networking kay, ay, di ko mauwaw ta. Ako, di ko mauwaw. Networker ko. Di ko mauwaw. Nga naman, inline siya sa akong pagka-discipline. Kung unsa ang concept sa discipleship, maujoy concept sa networking. Ingon si Apostle Paul kan Timothy, itudlo ni akong gitudlo nimo sa tawo nga able nga mutudlo, meaning qualified to teach. Ayon ni ihatag kani akong gitudlo nimo sa mga tawo way pakialam sa kinabuhi. Discipleship. O di ba? O kani sa networking. Kisa ba yung rekruton katong way pakialam sa kinabuhi, di ba mangutana gyud ta, na ba kay damgo? Na ba kay tinguha sa imong kinabuhi? O ginato mga pangutana, dili kay, na ba kay kwarta? Maka-afford ba ka? Wrong. Sayop mga kigsoon. Mo na pagsuod na, manghinambid na, asa naman akong kwarta? Di kay networking is servanthood. Musud ka networking, dili ka servant heart. Ayaw na lang. Musud ka networking, di ka willing mo adapt sa new things, ayaw na lang. Kaya ang networking, di gud magsilbi ang mga garbuso. Di magsilbi ang dili willing mo serve, dili willing mo kano og kamang ta. Ana ba og kat ta. Suong musuong ta.
Ingon na ba? Mura gyud siya discipleship. Muna di jud ka mabiya mga kaigsunan. Muna gistudyuhan gyud ako kay tent making lagi gyud niya to, matay support. I don't want to seek for financial support. Kay paminaw na ko mga igsoon ko tagaan tag financial support mo maluya ta oy. Mura tag disable ba nga pariharataan dito nagdaog galon kanang baso nga pinutol ba manuktok sa kyanan. Wa kita kalaina ana kanang mga tutag mga kasimbahanan unya mga tag support. Ipahambog niya na ito. Ano man niya among ministry. Nagipictura na kay gipanghatag. Kung tinuod, agtuon ng simbahan niya, pakalitan mga igsoon, wag yun na ang aktivitiha. Muna luoy kayo ba? We don't do that. I'd rather choose tent making than begging for support. Muna ito simbahan. Muna akong gi-estudyuhan mga igsoon, unsa man na klase nga tent making ang safe. Dihat na mo gi-guide. Dihat na mo gi-guide. And that is why mga kaigsuonan ay mong katingala. Sa man si pastor, negosyante. Negosyante. Tent maker man. Pero wala na ko napasagdan ang buluhaton sa Ginoo. Wala na ko napasagdan akong pamilya. Now, how can you do that at the same time? Kung imo pangutanon akong anak, kano sa man panahon nga wa ko sa iyang kinabuhi? Akong asawa, kano sa man panahon nga wa ko sa iyang kinabuhi? Nga lagi mga kita na mo kaila mga igsoon, mga asa man imong asawa? Kay nga naman, naanad sila nga kung asa ko, naapod siya. Kung asa siya, na ako. O diba mo na design sa Ginoo? You are one flesh, good. One flesh. Muna ako, di ko mudawat na lang, di ko kapanglagad, pastor, kay busy kay ko. Kung ano naman, busy sa ako, tingali diri, oy. Di ba? Napami kumpanya. Pero how come nga nahitabo man na siya mga kaigsunan? I choose the right thing. I did not choose something that they could own me and hold me. Naman tayo right. Naman tayo freedom. If you really want to serve the Lord, ayaw jug sugot nga nailaing tao nga moangkon sa imong kamot, moangkon sa imong kinabuhi. Ayaw jug sugot nga naay mo kupot nimo. Ayaw jug sugot nga kana bitong panahon nga gamiton ka sa Ginoo, di ka magamit. If you free yourself for the Lord, free sad kayo ang blessing mo abot. Mao na si Apostle Paul, bisag asa nimo, bisag asa na mo adto mga kaigsunan, wag yun siya kahadlok. Sa tanan nga mga apostoles, siya mo'y daghang natuyok. Daghan kay siya natuyok. Unya, naa siya'y authority nga mga samba sa mga churches ba? Di mo kamao mo support, pero wa siya nangag-support. Di ba? Kay wa mo okay naman siya di sa supportaran. Pero sige siyang challenge sa mga churches, support other churches, support the weaker churches. No mo nagibuhat po nato diri naatay mission giving. Because we support missionaries, we support those who are going outside the Philippines. No? Ato sa lain mga country, nagsuporta ana. No, si Apostle Paul mga igsoon, ato basahon gud sa Acts chapter 19, 8 to 10. Ipadayon nato tong kaganina. Tanaw sa gisulti sa Bible, and he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. Importante kayo na mga igsoon nga mawalig yun ni nato. In verse number 9, but when divers were hardened, dili man tanan maminaw, dili man tanan mo tuo, and believe not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them and separated the disciples. Nibuwag siya, disputing daily in the school of one Tyrannus. So nag-change location siya. Nagtudlo siya aning lugar na, unya pagkahuman, mga igsoon, nagkuan man sila, nag-negative man, unya nagstorya man og bati. So, di taan eh. Basta way maminaw, ay ipugos. Kay ang outcome, mga kaigsunan, maglalis man mo. Okay ning exchange of idea,
di man na siya away, pero kanang exchange of anger, suko na ba, away na, ayaw na, oy. Mao na kailain na magkain ng sinultian. Kung sa gibuhat ni Apostol Paul, nibuwag siya. Nipalayo siya, niadto siya sa School of Tyrannus. Literal ni nga eskwelahan mga kaigsunan. Kay kani si Tyrannus, teacher ni siya. Teacher. So, katong eskwelahan ni Tyrannus, mo iyang gigamit. Eskwelahan para sa mga unsa diha nga itudlo anang eskwelahan pero gigamit niya ang opportunity nga matudlo ang pulong sa Ginoo. Now in verse number 10, and this continued by the space of 2 years. Unsa mo pagkabuhi mga kaigsuonan? Kung wa kay kanon ani. Now praise the Lord, si Apostle Paul makastay siya ana without any support from other churches, kay tent maker man siya. So that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Pagkanindot na mga igsoon, if we can be like Paul, nga bisag asa ilabay, bisag asa maadto, makapabilin gyud sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Kay way gisaligan tao. Walay higot. Free ka istanan. Amen? So in this world, in our time today, how can you be free? How can you be called yourself free from everything? Well, ato na lang i-concise into 3. Naa kay time freedom, health freedom, and wealth freedom. Do you have these 3? Libre ka, anytime mulakaw ka, kay nga naman, healthy ka. Libre ka sa imong panahon kay wa kay amo. Ikaw mismo ang amo sa imong kinabuhi. O niya, ginastuhay na, libre sad ka. Oh. Diha man makapanukad ang yawa og pugong ni Mugod kung wa kay freedom aning tulo sa imong health, wealth, and time. If you don't have freedom in this basic mga kaigsunan, nga kinahanglan libre jud ka ni, wa jud ka. Di ka magamit sa Ginoo properly. Pwede magamit ka pansamantala, pwede magamit ka sa imong gusto. Mo na daghan kay mga Kristiyano, they serve the Lord in their own convenience. Di sila kasunod sa authority, di sila kasunod sa pastor ba? O niya ang ilahang sentimento kani sige si pastor, unsay pagtuon niya, wa ta nangalagad masad ta. Mga kaigsunan, ang simbahan is one body. Gidraiban sa tao sa Dios. Gitawag og man of God, pastor. Dili pwede nga magkat-on ta diri unya pagkahuman tibulaag ta. Pagbuot mo kung say gusto ninyong buhaton, what time ministry ana? The church should have a ministry. Specific things nga atong gibuhat para sa Ginoo that all of us together we can do. That is something in common ba nga gitrabaho. Karon ang atong gitrabaho, mga igsoon, wa pa man ta nag-shift og lain nga ministry. Agak rescue. Pila naman kabuok ang pwedeng musud ana nga ministry. Only those who are free. Rescuing children on the street. No, the less fortunate children. Daghan kay mga bata ron ipanglabay na lang mga kaigsuonan sa kadalanan. Ipagbilin diin-diin. Gitawag na nilang unwanted children. Mga unwanted, naglingaw-lingaw niya. Pagkahuman ni bunga, unwanted diretso. Luuya ang mga bata. Collateral damage sa mga danghag nga mga batanon. Nagtuo sila ang anak kasayon ang paghimog pamilya. Luoy kaayo.
gipakaon lagugma ang ilang mga anak. I love you, anak. Bisag wa ta gikaon, hinumdumi. I love you, anak. Wala, malnourished na kayo. Yan na, healthy na yung anak kay I love you, anak. Hilom na anak ba? Labya ka ni mama. Labya ka ni papa. Ayaw, tiyog kalimot. Niya imong anak, wala, piti ng gutuma. Yan, nabusog sa imong I love you. Nagdanghag lang mo. Klaro mo, oy. We are the representative of the Lord in this world. And how can you represent God ngang imong anak gani mismo malnourished? Dahil panaminaw ta. Listen to the guidance of God. Kay maunay prisuhan nimo kalisod. Maunay pinakapait nga prisuhan mga igsoon. Dili man employment, poverty. Poverty, mo'y pinakalisod nga prisuhan. Let's get out from poverty. Let's serve the Lord. Kaya naadiha ang panalangin mga igsoon. Naadiha ang opportunity para mabubuan ta sa Ginoo og panalangin. Right? Let me close in this statement mga igsoon. The School of Tyrannus was a unique setting where Paul combined his trade and teaching, impacting the early Christian community in Ephesus. Gipakita ni Apostle Paul sa church in Ephesus nga pwede ra nimo isabay ang panginabuhi ug ang pagpangalagad. Mga Kristohanon karon, maunay atong gikinahanglan. Ayaw gyud sugot nga ang imong pagpanginabuhi dili ka sulod ang pagpangalagad. Og sa imong pagpangalagad wala sad ang pagpanginabuhi. Murag gibuwag nimo ba? Kay kung nagbuwag na ng duha mga igsoon, tug-an sa tinuod, asa may tagaan mo gyud og pagtagad? Ang pagpangalagad o ang pagpanginabuhi? Ha? Pagpanginabuhi. Duty man kuron. Ay lang sa ha. Unya, pagkahuman, kapoy naman ko. Unya, sayo pa ko ugma. O kabantay mo kisa pirmi magdali-dali sa diha mag-fellowship ta. Ang kanang piniriso. Magdali-dali kay kinahanglan pa makatug. Magdali-dali kay muduty na. Magdali-dali kay dili free ba? Dili ka ikay makadecide nga ako na ning gi-block ning adlaw kay para nis Ginoo. Way makahilabot nako. Bisag pila pa na manawag, sorry, I'm busy today. I am with the Lord. My time is for God. Di ba? O kinsa man ang pirmi wala diha. Di ba mga piniriso? Pero mahibong ta mga kaigsunan, if we are just going to open our eyes, kinsa tong nagkalisod? Katong pirmi wa diha sa bulatong sa Ginoo. Katong dili libre para sa Ginoo. And the reason why I can say this to you, because it is our personal experience. Wa mo ko'y trabaho gijutihan. But I am enjoying the blessing of the Lord. Because I followed Him. Because I gave my life to Him. Because I believe in Him. When He say jump, I jump. When He say give it up, I give it up. I don't care kung unsay naa sa ako mga igsoon because it is His. When God says give, I give. When God says don't give, I don't give. Siya may nagbuot ba? So secured ko. Kung panalitan tanaw ko mahurot, wa na may sud. Adi ko mabalaka nga naman. Siya may naghurot ana. Di ba? So mayon day ka, di na ta ma-enjoy ana. Mga igsoon, I stand to disagree with you. I strongly disagree with you. I'm enjoying my life today. Nag-enjoy jud ko. And I believe, ang ako asawa po, nag-enjoy po ni. We are enjoying God's blessing. If we want to go where we want to go, we can go. Wala na daghang papilis pa ang papirmahan.
Nya nagkalisod ba mi? Ngayon ta sa tulo, are we free? I can say yes. Mga igsoon, amot lang kamo ha, kung di mo matug straight tulo ka adlaw, okay pa ba mo? Okay pa mo? Straight tulo ka adlaw, white tug, okay pa mo? Mga igsoon, mostly, mao na akong kinabuhi. Mao na, murag, milagro na kayo, makatuog kog taas. Pero tanang pag-amping sa lawas, I embrace it. Kaldero, bisa pag usa na kamahal, the first time na introduce ang salad master, mga kaigsunan, kaingon lagi, wa gyud may kwarta. Wa may kwarta ato panahon na gyud, pero wa may naglisod. Pero wa may kwarta ikabayad sa 255,000. Asa makaana 255,000. Pero na may kalinaw. Ngayon ko, love, isyuhi. Isyuhi. Okay, post-dated man. Unya, na may 30% down payment. Pagkwinta na 30%, moabot mo sa mga 80 kapin. Wala may ana nga cash. So ako, gistorya ang nag-present na mo, ni ko sa may pamaagi ani, ganahat kay ko. So paagi, pwede 1 month to pay ang 80,000 kapin. Ning ko, kaya sa pagtuo. Unsa may buhaton, unsa may kanang ma-offer sa inyong company para makaangkon kong 80,000. Ningon na sila pag-refer. Ningko, very easy. Very easy. Refer ko, 6 months, nabayaran ang 255,000. God can bless. Kaya kung naanad kag faith, mga igsoon, wag yung makapakurat nimo. Wag yung makapakurat nimo. Labi na, gisaad sa Ginoo, I will give thee the desires of thine heart. But make sure you delight yourself to the Lord. Sabot naman tayo sa ng delight. Nitumad ka sa pulong sa Ginoo, nitumad ka sa iyang gisugo, nalipay siya. Ang pangutana, nalipay ba ka? Kay kung nalipay ka, na-delight nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Nalipay ka samtang nagtuman. Wala ka nabagot-bot ba, bisang gamay. Wala kay reklamo, bisang gamay. Kaya siya mutuman ka sa Ginoo, when He tried you sa pag-delight sa imong kinabuhi, tagaan biya kaniya kasakit. Tagaan kaniya og kabug-aton. Tagaan kaniya problema nga maghatag nimo reason to complain. Dili ana ka sayon. But are you ready to give your life to God and delight yourself to Him? He is much ready to provide your desire. Amen? Pareha sa atong resources ba? 3.4 million in 6 months. Tinuod na. Tinuod na. Naanay nakakuha na. Tinuod na. But are you willing? Are you willing to go? Are you willing to sacrifice? Kaya di naman anak ka sa yun. Tulo ra na ka gold. Pero tulo na ka gold. Kung unsa kalisod nimo sa pagsugot, aw expect na lang ka ana sa kalisod ang imong kuan mo na kamo pa dugay-dugay mo mas dugay gyud na inyong ingnon. What you sow you reap man. Muna mo pasabot magison. If you are not kanabitong experiencing faith in your life, you're full of fear. Fearful kay ka sa imong kinabuhi. Daghan kay kag what if pero negative. Sultihan ta mo, kung mag-what if naman lang mo, ato sa positive. What if kung maglangay ko, sayang kayo. What if kung di ko musod, unya, kinanglan musod ako, kay what if? Dapat positive ang mong what if. What if kung di ko musimba niya, bunalan tas Ginoo, ano ba? What if inigsimba na ko, igon ko ni pastor. Negatiba ni mag-what if, what if iniglakaw na to muuwan, hindi mga basa ta. Batian ni mag-what if, dapat kung mag-what if na magani ta, kanang positive. Di ba? Para maato ma-experience ang faith ba? Naman na diha, faith is the substance of things hoped for. Wa pa nakit ba? The evidence of things not seen.
Kung na kay pagtuo, na kay ebidensya. Wa pa niabot. Pero na kay ebidensya. Amen? So, kaning mga naasa mo kinabuhi, puros man ay faith. Pero, ako nag-claim. Pero di sa tabubilib mga kaisunan na ng declaration. I declare that God will bless you. I declare. Naghan kami ngayon na. Di ko matuwa na. We cannot declare. But we can believe. Who am I to declare the blessing of God to come unto you? Who am I to declare that the blessing will come to me without obeying what the Bible says? Bisan sa pa na ko declare nga, ikaw panalanginan ka sa Ginoo. Ako nang i-declare in the name of Jesus. Ako nang i-declare malato ka karon. Nya way tuman-tuman, way tights. Naunsa ka. Ano daghan na kay nag-declare mga kaigsunan, wag yun nahitabo. I declare sickness, get out of the body. Namatay. Kaya ang sickness, ang naay sakit, ang kalag man. Ang sickness, ang kalag. Laruhan na, nagtuman ba na pulong sa Ginoo? Para maayo ta. Walihan na to, kinala mo tuman ta. Para maayo ta, mga igsoon ay declare diya. Unsa man ni oy? Let's obey. Let's delight ourselves in the Lord. Amen? Not declaring. Muna, nindot kayo. The church in Ephesus, napa ni sumpay mga igsoon, ato lang sa tapuson diri dapit. So inumdumi, ni hunong ta sa School of Tyrannus. Unsay nitabo sa School of Tyrannus? Duha ka tuig si Apostle Paul nagsigig panudlo sa pulong sa Ginoo. Libre kay siya sa panahon. O ginaot pa kita pod. Libre ta sa panahon. Amen? Work with us. Go with us. Let's serve the Lord. Let's preach the gospel of the Lord. Ang akong tinguha nga majority sa church mga igsoon, makalakaw ta. Let's plant churches. Are you listening? Let's gather people for a reason. Not only resources, but most importantly, the salvation of their souls. Kininduta gila ning kuanta kanang naatas pagpangalagad ba? Mo na din nato gubon. Let's share what we have. We have the gospel. Let's share the gospel. Ipakita nato nila ang difference. Di ta mangilad, di ta mangaway, dili ta mamintaha. Mao nay atong image mga kaisunan. Let's be Christian enough to show to them that we have the message of God nga importante nila madawat. Are you with me? Can we work together? Daghan pang lugar, pwede na to adtuon mga igsoon. Representing the gospel of the Lord. Representing Jesus to them. Bringing to them the gospel of God. All right? Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity. The gospel that we could bring to people, to preach to them, and to show to them the kind of life kung unsa nga klase kinabuhi ang mga bearer sa imuhang pulong, Lord. And I pray that you will bless your people, dear God, that they must identify the kind of life that they need to have, which is free for you and willing to serve you, O God, whatever it takes. Kay dili ana kasayon ang pagkabot sa panalangin nga imong gisaad. Dili ana kasayon ang pagsunod nimo, Lord. We need to be ready to sacrifice anything sa among kinabuhi. But I know that it is sure nga makaabot yun mi sa panalangin. So please, let your people be courageous and let your people believe in you, O God, nga all out yun ang ilang pagtuon nimo. And thank you so much for this invitation. I pray that you will bless each and everyone to come with a pure heart. Whatever their prayers will be,
I pray, dear God, that you will help them nga mahimo silang sincere nga maging istorya nimo, Lord, diri sa altar. Salamat kay Lord ining opportunity sa altar call, and this is for your glory we pray in Jesus name. Amen. Amen. Alright, istorya ka sa Ginoo.